Day 3 na paglalakad ng mga burial permit at saka ng exhumation. Kompleto na nga na isasubmit ko na lang pala sa mga sementeryo at simbahan. Maghanap pala ng simbahan para mimisahan yung patay sa Saturday or Friday. So, Islam. Balik-balik ako sa simbahan na ba to, sa Mount Zion, sa balik-balik. Pwede na naman masipag kong narkil akong tricycle. May mano. Tapos na ako dito sa Mount Zion. Naibigay ko na yung schedule ng libing at schedule ng simbahan. Ayan. So, uwi na ako. Ang kailangan ko na lang is yung paghuhukay ng mga buto sa Friday, pero kailangan ng box. Ewan ko anong kailan ilalagay yung mga buto. Yun na lang. At saka kailangan ng taong magbabantay doon. So yun guys, balitan ko kayo ulit later. Landingin, opo. Dagupan. So guys, tapos na ako dito sa Mount Zion. Punta ako dun sa simbahan para kunin yung death certificate kasi nagbago yung decision. Dito na lang mimisahan sa sementeryo. Mag-invite na lang ng pare. Ay, ang gulo. Hindi ko maintindihan lang. Pero final na to. Bahay na ako guys, and nakaligo na din ako. Grabe, super hindi nga traffic pero si kuya na jeepney driver, nag-aabang siya ng mga pasahero sa Robinsons para mga 45 minutes ata kami doon naghihintay. Sakit-sakit na ng batok ko kaya tsaka ng ulo ko. So yun guys,
Ang kailangan ko na lang gawin sa Friday is pumunta sa Independiente Cemetery para magbayad ng exhumation, 6,000. Tapos, pwede nang buksan yung nicho. Tapos, pasingawin. Siguro mga hapon pwede nang kunin yung buto. Pero kailangan may magbabantay doon. So, yun guys. Nakakaloka nga kasi una pumunta ako sa Independent Church. Sabi nila, ay hindi dito. Kailangan pumunta ka sa sementeryo. So, pumunta ako sa sementeryo. Sabi naman nung sepulturero, pwedeng hukayin yun or kunin yung mga buto anytime basta nakasingaw na. Basta bayaran lang daw yung 6,000. Tapos, pumunta na ako ng simbahan. Sa may simbahang bato sa Bunuan Bukid. Bunuan Bukid ba yun? O Bunuan Giset ata pa yun. Tapos, ngayon naman, wala pala akong death certificate nung tito namin na namatay. And then, kailangan ko pa magpa-print. Naghanap pa kami ng printan. Pagkatapos namin magpa-print naman, hindi pa ako tapos magpa-print, may nag-chat na kailangan ko daw pumunta ng Mount Zion kasi may pipirmahan ako. Ngayon, dali-dali naman ako. Iniwan ko na yung pinapaprint ko doon para balikan na lang. Naiwan ko naman yung red folder doon sa may computer shop. Diyos ko, buti na lang si Manong na inarkila ko, medyo matanda na. Siguro mga na yun, 75 or 80 years old. Inarkila ko siya. Sabi ko, Manong, ako nang bahala sa'yo. Balikan mo nga yung folder doon para hindi na ako babalik. Kasi pabalik-balik kami, di nagpirmahan na, pumunta na ako from computer shop, dali-dali kami sa Mount Zion. Sabi naman nung mga tao dun, dapat inuna mo muna yung sa simbahan. Hindi ko maintindihan yung agent na kausap ni Ate Les sa Mount Zion. Kasi sabi niya, baka magpe-penalty na kayo, bilisan nyo na, minamadali ako. Pagpunta ko naman dun, sabi, kailangan unahin mo na yung simbahan kasi yun nga ang unang pupuntahan ng patay bago ang sementeryo. So, tinapos ko muna yung pipirman ko sa Mount Zion kasi hindi nila alam. Magpe-penalty kung September 20 ililibing. September 21 pa ang ilibing sa Sabado eh. Tapos, sana September 20 ang libing. Ngayon walang simbahan sa September 20 kasi nga, ang tawag dito, lahat ng pare dito sa Bunuan siguro o sa Dagupan, nasa retreat daw silang lahat sa Zambales. So, walang magpapare. Ngayon, okay. So, sabi naman nung Mount Zion, pirmahan nyo lang mo ito para okay na yung schedule. So, ang schedule nung una is 9 a.m. ang libing. 9 a.m. ang libing. So, okay na lahat. Pinirmahan ko na lahat. Tapos, babalik naman ako ngayon sa anong tawag dito? Bumalik naman pala muna ako sa Simbahang Bato. Ngayon, ang Simbahang Bato, ang mass lang nila para sa mga patay Sabado 8 a.m. yun lang. Wala nang iba. Kahit special or is na special, yun lang talaga. Tapos, binigyan ako ng time. Doon ko lang bumalik na naman ulit sa Mount Zion. Doon na naman. Siyempre, sakay na ako ng tricycle. Hindi na ako nahirapan kumuha kasi inarkila ko na nga si Manong, yung matanda. Ipakita ko sa inyo yung video. Siguro nandito na yung video. Nakita nyo na siya kanina. Tapos, anong tawag dito? Pumunta naman ako ng Mount Zion, sabi ko, 8 a.m. daw po yung mass, ganyan. O sige, 9 a.m. ang libing ngayon. O, pinirmahan ko na yun, final na yun. Tapos sabi ko, Mano, alis na tayo, punta na, ihatid mo na ako sa Dagupan, ganyan. Tumawag naman ngayon yung sa Mount Zion, sabi, hindi na pwedeng ilibing ng Sabado 9 a.m. Hapon lang ang available. Galit na galit yung engineer. Rinig na rinig ko. Kasi yung engineer doon yung parang leader nila. Galit na galit, sigaw ng sigaw. Sinisigawan niya yung babae nag-process sa akin. Ngayon, ang ginawa ko, syempre kinontak ko sa Ate Les kung anong pwedeng gawin. Ang naging final decision namin is Sabado na ang libing, pero 2 p.m. and then hindi na idadaan yung patay sa simbahan kasi nga walang available ng afternoon. Kahit special nga kasi nga wala yung pare, 'di ba? 8 a.m. lang talaga yung mass kahit sa ang simbahan. Ngayon ang ginawa ko na lang is mass na lang sa chapel doon sa Mount Zion. Nagbayad ako ng 1,000. Tapos diretso na sa libing. For example, after mass 1:30 dapat nandun na yung kabaon
chapel. Tapos 2 yung mass. Tapos after ng mass, doon na yung libing. Maganda yun kasi mababasbasan yung mga buto, yung mga hinukay na buto na ililipat doon sa Mount Zion. Mababasbasan yun. Tapos mababasbasan yung bangkay na bago. Mababasbasan din yung puntod ng pare. So, parang yung nakuhang pare, mga retired na pare na yun eh. Parang taga ano daw yun eh. Abong na pare sa bunuan. So yun, nakakaloka. Buti na. Sabi ko, final na yan ha. Ayoko na nang pabalik-balik, paulit-ulit. Ganyan. Tapos, nabayaran ko na yung 1,000 na chapel. Ang babayaran na lang yung 1,500 na kailangan na bayaran para sa pare. Pero after ng libing pa yon. So yun. Pero, ang hindi ko na lang natapos is yung sa exhumation, yung kukunin yung mga buto sa may sementeryo sa Independiente. So, gagawin ko na yun, maga ng Friday, babayaran ko na para mapasingaw na, bubutasin para sumingaw. Tapos, siguro mga hapon, pwede nang kunin yung mga buto. Pag nakuha na yung mga buto, bibili na lang ako ng storage box, lagyan na lang ng telang puti. Basta yung kasya dun sa may, bolt sa, tawag dito? Sa Mount Zion. Tapos, ang tawag dito, after nun, nakuha na yung mga buto, nalagay na sa storage box. Ngayon, mag-i-stay muna yung buto sa sementeryo. Sila na ang magdi-deliver sa Mount Zion kinabukasan. Siguro ipapadeliver ko na lang mga 1 PM para sakto. Andun na yung mga buto. Kasi kailangan maayos eh. So yun guys, nakakaloka. Ang binayad ko kay Manong 700, naawa naman kasi ako. Kasi ang tanda na. Kung makikita niyo yung matanda. Sabi ko, ang tawag ko pa nga. Kasi parang tatay or lolo. Tawag dito sa Pangasinan. Mama. Bae. Parang ganon. Parang mama sikong ganon. Sa lalaki Mama sikong, mama ikong ganon. Sa naman, sa babae. Bae, parang lola namin, bae, iling, gano'n. So, yun guys, yun ang ating ganap for today. So, siguro dito ko na lang din i-end yung vlog kasi matagal-tagal na akong nagkwento. So, yun guys, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to turn on the notification bell para updated kayo sa aking bagong vlog. So, naka-front camera ako guys kasi tinatamad ako mag-vlog sa back camera. Sana okay lang yung quality. Pasensya na kayo guys. So, I really appreciate your time watching this vlog. Please don't forget to like and subscribe again. Bye guys. See you tomorrow. So, tomorrow wala akong gala kasi nga sa Friday pa naman ako kuha ng mga buto dun. Kasi sa Sabado pa yung libing. So, yun guys. Balitaan ko kayo sa susunod. Thank you for watching. Bye. End ko na yung vlog. God bless us all.